Matapos ihayag ng Pangulo ng South Korea na itinigil nito ang pagpapautang sa Pilipinas dahil sa posibleng katiwalian, nagpahayag din ng pangamba ang isang grupo ng mga dayuhan. Anila, bukod sa pahiram na pera, baka pati pamumuhunan sa bansa maapektuhan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Umagos na rin hanggang sa interes ng mga dayuhan ang kontrobersya kaugnay ng mga maanumalya umanong flood control projects na kinasasangkutan ng mga kontratista, mambabatas at mga kawani ng gobyerno. Partikular na tumututok ang mga dayuhang investor na pwedeng magdalawang isip ngayon ayon sa isang ekonomista. Sa ganitong lakas ng ingay na nangyayari sa ating politika ngayon, marami ang magdadalawang isip at mag-hold back. Mag-i-invest ka ba sa ganitong klaseng klima, ganitong klaseng environment? Tingin ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, kung hindi mareresolba ang issue ng katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno, pwede ring maghinay-hinay ang mga dayuhang institusyon na nagpapautang sa Pilipinas. They're careful also na kung ganito ang lumalabas yung pera nila, hindi naman na properly used for the projects. Ang pinaka talagang dismaya kami, the staggering amount. You can imagine how much can be done with those billions of pesos. We could actually build a new city. Una na rito, ipinatigil ni South Korean President Lee Jae-myung ang pagpapautang sa Pilipinas ng 28 billion pesos para sa paggawa ng mga tulay dahil sa issue ng katiwalian. Pero ayon sa Finance Department, ay 2024 pa inabandona ang paghiram sa Korea dahil sa France na lamang uutang. Sa gitna ng mga hamon, kapwa nagpahayag ng suporta ang PCCI at ang Makati Business Club sa mga hakbang ng administrasyon na masawata ang katiwalian sa pagtatayo ng infrastruktura. Nagpahayag din ng pagkabahala ang Makati Business Club sa laki ng pondong nailaan sa flood control ng ilang taon habang hindi nila maipaliwanag na patuloy naman ang pagbaha. Dapat din anilang suriin ang convergence and special support programs sa ilalim ng national budget na ginagamit sa pagtatayo ng mga multipurpose building, local road, street light, basketball court, waiting shed at iba pa na mahirap daw mabantayan ang paggamit ng pondo. Sabi ng mga eksperto, apektado rin ng issue ang buhay ng mga Pilipino, partikular ang mahihirap na nadedehado sa paglustay ng pondo ng bayan. Sa lawak at tindi ng katiwalian na ito at hindi naman naniniwala ang mga mamamayan na yung mga kontratista lamang ang isip at nakapagpatupad ng mga ganitong proyekto na punong-puno ng katiwalian. Makabubuti nila kung maipapakita ng gobyerno na may mapaparusahan. PDAP scam, no? At the end of the day, alam din natin na ilan politicians na pinagkulong sa detention. So I take it with this gravity of this flood protection scam. Marami. Hindi lang yung nasa political position, pero dito sa mga government agencies na DPWH. Some of the former or maybe incumbent people working for DPWH, they went to casino na they lost almost 1 billion nga eh. We'll have to do the money trail. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Humiling ng 20 million pesos ang Office of the Vice President para sa budget nito sa biyahe sa taong 2026. As of July 31 ngayong taon, iniulat ng OVP na nakagastos na ito ng 62.5 million pesos para sa international at domestic travel. Pero iginiit ng OVP na lahat ng biyahe abroad ni Vice President Sara Duterte ay personal na gastos ng bise. Gayunman, sagot daw ng OVP ang gastusin ng mga security personnel at staff ng bise na kasama niyang bumabiyahe sa loob at labas ng bansa. Mahigit 902 million pesos ang hihilinging budget ng OVP para sa taong 2026. Handa na raw silang ipresenta ang kanilang budget proposal sa Kamara. 3 linggo na lang, muli na nating masasaksihan ang maiinit na laban sa court ng NCAA Season 101. Kilalanin pa natin ang mga natitirang koponan na bubuo sa Group B ng men's basketball. Nakatutok si Martin Javier.
Tinaguri ang Group of Death, ang Group B ng Men's Basketball Tournament ng NCAA Season 101. Kabilang kasi rito ang ilang inaabangang powerhouse teams ng liga. Tulad ng Binil Blazers, na redemption ang pangunahing misyon pagkatapos kapusin sa finals noong Season 100. Kailangan kami as one page maglaro, as a brotherhood maglaro. Kailangan namin i-practicein na masanay kami sa ganun na ugali na kailangan kami buo. Desidido ring ibalik ng San Beda Red Lions ang korona sa Mendiola. Matapos bigong madepensahan ang championship last year. Mas hungry kami this coming season and we want to make a statement also na we can be back again in the finals this coming season. Pag-iigihan naman ng EAC Generals matapos kapusin lang ng isang laro para makapasok sa Final Four last year. Handang-handa na po kami lahat. Naging motivation sa amin yung pagkawala ng mga seniors. Ready na ring umariba ang Letra Knights. Nahirapan man sa past 2 seasons, target nila ngayong ibalik ang winning culture. Kasi gusto namin talaga makuha yung season na to, this season 101. Lahat naman kayang-kaya. Pero syempre, hindi magkumpiyansa na kaya talaga lahat. Kumbaga tatrabawin namin yan sa practice pa lang araw-araw. Magsisimula naman ang new era para sa JRU Heavy Bombers with a new head coach and new team players. For me po, hindi man po kami nahirapan mag-adjust kasi binigyan lang kami ng freedom ng bago naming coach and unti-unti hanggat sa na-adapt na namin yung sistema niya and na-apply namin po namin sa iba naming games. October 1 ang opening ng NCAA Season 101 sa Araneta Coliseum. Para sa GMA Integrated News, Martin Javier, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Taas kamay ang mga hindi pa naghahapunan dyan. Tara, food trip tayo sa isang bayan sa Cagayan kung saan nagpasara sila ng highway para mag-budol fight sa kalsada. Para sa 131st founding anniversary ng kanilang bayan, ang mga residente ng Sanchez Mira sa Cagayan nagsalo-salo. Pero hindi sa restaurant o anumang kainan, kundi sa kalsada. Ito ang kanilang bersyon ng budol fight na tinawag nilang Kabayan sa Daan. Everyone is invited. Kahit turista pwede. It's a very Filipino thing, di ba? Yung magfi-fiesta ka tapos tatanggap ka ng mga bisita. Ang mga nakahanda sa napakahaba nilang mesa, pinag-ambagan daw ng LGU at ng mga barangay ng Sanchez Mira. May paletsyon, igado, pansit, at syempre, gulay. Basically, mga Ilocano favorites. Highlight din sa hapag ang pinagmamalaki nilang Sanchez Mira longganisa. Masarap po! Ito na yung pangalawang budol fight dito sa Sanchez Mira. Ilang sandali mula ng simula ng budol fight, simot agad ang kanilang handa. Definitely, yung fellowship ang habol namin. Ang gusto lang namin magsama-sama yung buong Sanchez Mira. Pero may ideya ba kayo kung paano nagsimula ang hilig natin mga Pilipino sa budol fight? Ang budol fight ay nagsimula rito sa Pilipinas bilang isang military tradition nung panahon ng mga Amerikano. Ang budol ay isang military slang ng ibig sabihin ay pagkain. Sa mga sundalo, ang budol fight ay simbolo ng pagkakaisa at pagkakapantay-pantay. Sa ganitong kainan kasi walang mataas o mababa ang ranggo. Sabay-sabay silang kumakain ng nakakamay. Ngayon, ang budol fight ay hindi na lang ginagawa ng mga sundalo, bahagi na ito ng maraming salo-salo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Naganap na ang pinakahihintay na pagkikita ng mag-aalbe o magpipinsang sina Sangretera, Flamara at Adamos sa mundo ng Encantadia. Napanood din kagabi ang pagtutulungan ng tatlong sangre para maligtas si Sangre Perena.
Mas titindi pang eksena dahil mamayang gabi na mangyayari ang pagtataksil ni Dea laban sa kanyang Kera Metena. Sealed na ang partnership ng Sparkle GMA Artist Center at ng Thames International School. Palalakasin ng collab na yan ang educational pursuits ng ating Sparkle stars kasabay ng kanilang showbiz careers. Sa contract signing, present sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo, Thames International School President, CEO at co-founder Joel Santos at Academic Director Dr. John Lagdemeo. Sa mga itinadawit sa issue ng flood control projects, sisilipin na rin ng Anti-Money Laundering Council ang mga kasino. Yan ay matapos palutangin ni Senador Ping Lacson na posibleng pinalalabas ng mga dating DPWH official na doon nila na panalunan ang mga nakukubra umanong kickback mula sa mga proyekto. Nakatutok si Maki Pulido. Sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, duda niya hindi lang nagsusugal sa kasino ang mga binansagan niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Apat dito, mga naging opisyal ng DPWH Bulacan. Maaari, sabi niya na naglo-launder ang mga ito ng pera o nililinis ang perang nakamal mula sa mga flood control project. Sa kanyang pagsasaliksik, sa loob ng 2 taon mula 2023, mahigit 1 bilyong piso ang cash na pinalitan ng chips sa kasino ng BGC Boys. Baka naman money laundering scheme. May report kami at ito ay aming pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, isa ito sa mga paraan para linisin ang itinuturing na maruming pera dahil galing sa korupsyon o krimen. Binibili po nila yung chips and then they engage in minimal play. Sometimes walang laro. And then these launderers cashes out yung mga chips po na yon. The funds can be presented as legitimate gambling winnings. Kaya isa raw ang mga kasino sa covered institutions. Ibig sabihin, may mga regulasyong dapat silang sundin tulad ng pag-report sa AMLC kung may transaksyon na 5 million pesos o higit pa. Red flag o dapat na ring i-report sa AMLC kung masyadong malaki ang halagang pinapalitan. Kailangan nga raw may valid ID na ipresenta at may certificate of winning mula sa kasino para matiyak na totoong galing sa panalo ang casino chips na i-convert na sa cash. Matapos ang pagbubulgar ni Lacson, sabi ng AMLC, iimbestigahan nila ang mga kasino. May kalaki po yun na penalty under our rules of administrative cases against covered persons. May table of penalties po yun. Depende po sa possible na violation na makikita namin. Iniimbestigahan na rin ng AMLC ang mga personalidad na nadidikit sa mga questionabling flood control project, mga opisyal ng gobyerno, construction companies, pati na mga kaanak nila. Kasama rin po yung mga nabanggit na mga pangalan. Alam naman po natin yung laundering of funds, even corruption can extend even to associates or family members of those involved in corruption. Kaya lumalawak po siya. Tapos initial finding namin, napakaraming bank accounts, napakaraming properties, whether real or personal properties. Tinitiyak ng AMLC kasunod ng kanilang investigasyon ang paghingi sa Court of Appeals ng freeze order para hindi magalaw ng mga nagsabwatan sa korupsyon ng flood control projects ang ninakaw nilang pera. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Binaha ang ilang bahagi ng bansa dahil sa masamang panahon sa Iligan City. Patay na nang matagpuan ng isang batang babae matapos anuri ng baha. Nakatutok si Rafi Tima. Ikinagulat ng ilang residente ng Barangay Pakuan sa La Libertad, Negros Oriental ang pagragasa ng tubig sa spillway. May ilang stranded dahil takot tumawid. Pero may iba namang sinuong pa rin ng malakas na agos. Ayon sa kanilang kagawad, biglaan lang daw ang pagbaha sa kanilang lugar. Tumaas at rumagas rin ang tubig sa Gihulngan City. Nagmistulang malawak na ilog naman ang bahagi ng Barangay Caridad sa Lambayong Sultan Kudarat dahil sa pagbaha. Sa Iligan City, wala nang buhay ng matagpuan ang 9 na taong gulang na babae na inanod umano ng baha kahapon.
Natagpuan ang kanyang mga labi sa Kilungko, Barangay Tubod. Kwento ng kanyang guro, pauwi na galing sa paaralan ng bata nang mangyari ang insidente. Bigla raw lumakas ang buhos ng ulan at ayon sa ilang residente, nadulas at nahulog ang bata sa kanal at natangay ng umapaw na tubig. Nalubog din sa baha ang ilang bahagi ng Midsayap sa Cotabato. Agad namang nagpadala ng heavy equipment ang LGU para linisin ang mga bara sa mga apektadong lugar. Halos mag-zero visibility naman sa ilang bahagi ng lalawigan dahil sa tindi ng ulan na sinabayan pa ng malakas na bugso ng hangin. Nagkaroon din ng power outage sa ilang bayan. Nakuha na naman kaninang hapon ng makapal at maitim na mga ulap na yan sa bahagi ng NLEX. Maya-maya, bumuhos na ang malakas na ulan. Nakaranas din ng pag-ulan ng ilang bahagi ng Metro Manila gaya ng Quezon City. Ayon sa Pag-asa, easterlies at localized thunderstorms ang nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Perwisyong bahana naman ang tiniis sa Quezon City matapos lang ang ilang minutong pag-ulan. Nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, humupa na ang baha dito sa may Maria Clara Street at Araneta Avenue dito sa Quezon City. Pero kanina ay umabot hanggang tuhod ang baha kahit na panandalian lang na bumuhos ang napakalakas na ulan. Alas 4 ng hapon simulang bumuhos ang napakalakas na ulan sa ilang bahagi ng Quezon City. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm ang sanhi nito. Sa loob lang ng ilang minuto, tumaas agad ang baha rito sa may Maria Clara Street, corner Araneta Avenue. Perwisyo ang hatid sa kapwa motorista at mga pedestrian. Kahit unti-unti nang humuhupa ang baha, hindi pa rin makatuloy ang maraming motorista sa takot na tumirik. Gaya ng motorcycle ride-hailing driver na nagdalawang isip muna kung susuong sa baha. Hatid ko siya ma'am sana sa Santa Cruz, kaso yung daanan, ayan nga baha. Pag umikot naman, napakalayo. Kaya di ko alam. Siguro ma'am, iikot na lang, mahirap sumugal dyan, mataas yan. Oo ma'am, masisira yung motor ko. Huwag na lang po kasi mataas po yung baha po eh. Pero di gaya nila, may mga naglakas loob na lumusong sa baha gaya ng ambulansyang ito at ng mga motoristang ito. Tumigil na ang ulan pero mahigit 1 oras pa bago tuluyang humupa ang baha sa lugar na ito. Ang sunod namang binuno ng mga motorista, mabigat na traffic. Vicky, nandito ako ngayon sa may panulukan ng Araneta Avenue at ang Maria Clara Street at hanggang sa mga sandaling ito ay mabigat pa rin ang daloy ng mga sasakyan o yung mabagal yung usad ng mga sasakyan. Mabigat ang daloy ng trapiko dahil kumakapal palalo yung volume ng mga sasakyan. Dito sa may Maria Clara Street ay aabot hanggang mga 500 meters yung haba ng traffic, habang dito naman sa may Araneta Avenue ay mahigit 1 kilometro ang haba ng traffic. So yan muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa may Araneta Avenue sa Quezon City. Balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Hanggang weekend na may kabi-kabilang protesta laban sa katiwalian sa mga flood control project. Mapayapa ang mga ikinasa kanina pero nakahanda ang PNP sakaling may mauwi sa gulo tulad ng mga protesta kontra korupsyon sa Indonesia at Nepal. Nakatutok si Oscar Oida. Halos maabo ang buong Parliament Building sa Kathmandu, Nepal nitong Lunes. Maging ang ibang government building doon. Bahagi yan ng malawakang protesta sa Nepal na tinaguriang Gen Z protests dahil sa karamihan sa mga nagprotesta ay kabataan. Ipinanawagan nila ang pagbaba sa pwesto ni Nepali Prime Minister KP Sharma Oli. Nagpahayag ng pagkadismaya sa umano'y pagkukulang ng pamahalaan sa paglaban sa korupsyon. Kasunod yan ang social media ban na ipinagpaliban ang pagpapatupad matapos masawi ang 19 na tao sa mga protesta noong Lunes nang gumamit ang pulisya ng tear gas at rubber bullets para kontrolin ang mga tao. Nitong Martes, bumaba na sa pwesto si Sharma Oli. Sa ngayon, hindi bababa sa 25 ang nasawi at mahigit 600 ang nasugatan. Dito sa Pilipinas, may mga kabi-kabilaring anti-corruption protests. Sa Quezon City, sinimulan sa misa ang pagtitipon-tipon ng iba't ibang grupo sa pamumuno ng Tindig Pilipinas. Ngunit huwag kalimutan na malalim nga ang bahid
ang bansa ng korap, mula tao hanggang sistema, mula balat hanggang buto, mula mukha hanggang kaluluwa. Hindi lang ikaw kundi ako, hindi lang sila kundi tayo. Nagkinilos protesta sila sa harap ng EDSA Shrine para hilingin ang pagtataguyod ng Independent Commission na bubusisi sa mga isyu ng korupsyon, lalo ang umunoy katiwalian sa flood control projects, at ipanawagan ng paglabas ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga halal na opisyal, partikular ang mga nasasangkot rito. Hindi po pwedeng ang pinaka-guilty, sila ang nag-iimbestiga. Dapat independent commission. Tama na ang pagnanakaw, tama na ang drama, totoong accountability naman. Sana may kasuhan, sana may makulong. Sa Bulacan, nagmarcha ang isang grupo ng mga estudyante sa harap ng DPWH Bulacan 1st Engineering District na ang mga dating opisyal ay kabilang sa mga iniimbestigahan sa maanumalyang flood control project sa bansa. Dismayado raw ang grupo sa anilay anomalya sa tanggapan. May mga motorista ring nakisali sa pamamagitan ng pagbusina. May mga isasagawa ring kilos protesta ang iba't ibang grupo bukas at sa Sabado. Ayon sa NCRPO, ang isa daw ay sa EDSA Shrine, habang mayroon din sa People Power Monument. Sa ngayon po, meron po tayong kabuang 2,250 na pulis na nakahanda para sa seguridad. Sakali raw na mangyari sa Pilipinas ang nangyari sa Nepal at sa Indonesia, handa raw ang PNP at DILG. Pero sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, hindi niya inaasahang mangyayari ito dito. People want accountability but not instability. So we will prevent the instability na mangyari. Nasa maximum tolerance kami. We understand that people have grievances and it is nothing to take advantage of. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Balik showbiz si Starstruck Season 4 Ultimate Female Survivor Chris Bernal. Masaya nga siya na nagbabalance niya ang trabaho at pagiging mommy at hubby sa kanyang mag-ama. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. What's earned through hard work brings the deepest pride. Proud si Chris Bernal sa milestone ng kanilang pamilya dahil nagbubunga ang kanilang pagsusumikap, gaya ng ongoing construction sa kanilang dream house. First quarter of 2026, makakalipat na kami. Nice. So itong dream house mo to, yung binibuild din yung... Dream house ko talaga. Yung si Perry parang oo na lang nang oo sa gusto ko. Sige, yung gusto mo, lagay natin yan, ganyan, ganyan. Gusto mo ng ganyan, sige, lagay natin yan. Kasi talagang kung ano yung gusto ko, go lang siya ng go. Oh, sobrang supportive talaga ng asawa ko. Tuloy-tuloy raw ang grind, lalo't full-time na raw ang kanyang pagbabalik sa showbiz matapos magpakasal at magkaroon ng anak. Guest host niyon sa TikTok Lock si Chris. At sa darating na Sabado, balik heavy drama naman siya sa upcoming Magpakailanman episode na Ang Babaeng Di Na Natuto. Gaganap si Chris bilang si Steph na ilang beses nabigo sa pag-ibig at nagkaroon ng 5 anak sa iba't ibang lalaki. Ilang araw nga raw na hindi nakatulog si Chris dahil sa magkahalong kaba at excitement dahil ang tagal na raw nang huling bumida siya sa Magpakailanman. Sobrang kabado talaga ako kasi ang tagal kong hindi umarte at ang tagal kong hindi umarte na iyak buong araw. Kasi ang last show ko, kontrabida ko eh. Alam mo yon. So ngayon lang ulit ako naging api-apihan, kawawa. Supportive naman daw ang kanyang mister na si Perry Choi sa kanyang pagbabalik sa spotlight. Dito kasi ako lumaki. Imagine, 18 years na ako sa showbiz. Tapos biglang, parang ang hirap lang bitawan. At saka yung pag-arte talaga yung pinangahawakan ko na, namimiss ko na umarte. Pero bago yan, isang buwang nagbakasyon si Chris kasama ang mister na si Perry at 2-year-old daughter na si Hailey. Sa kanyang Instagram, nag-post si Chris ng ilang snaps from their New York trip, kabilang ang pamamasyal sa Times Square, Central Park at Statue of Liberty. Family time talaga, as in, kasi bago ako pumirma sa Sparkle, talagang sabi ko magbabakasyon muna ako kasi baka magsunod-sunod na. Masaya raw si Chris na nababalanse niya ang pagiging artista, mommy, at pagmamanage rin ng business. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At 4 na nominasyon ang nakuha ng GMA Network sa 2025 Association for International Broadcast Awards o AIB Awards. Finalist
Sa continuing news category, ang special report ng 24 oras tungkol sa mole people o mga taong walang tirahan at natuklasang nakatira sa mga underground drainage tunnel sa Makati. Finalist din para naman sa Presenter of the Year, ang 24 oras anchor si Vicky Morales. At finalist naman sa investigative category, ang special report na Kidneys for Sale ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Finalist naman sa domestic affairs documentary, ang The Atom Arroyo Specials, Pogo Land. Iaanunsyo ang mananalo sa London sa United Kingdom sa November 14. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.